Matapos nabuksan ang kanyang sariling ahensya sa pagsisiyasat, isang batang detective kasama ang kanyang polar bear ay inalay ang kanilang buhay sa paglutas ng pinakamalaking kaso sa kanilang lungsod at kailangan harapin ang pinakamalaking hamon ng kanilang buong karera. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Timmy Failure mula sa taon ng 2020. Sa lungsod ng Portland, isang 11 taong gulang na bata na nagngangalang Timmy Failure ay itinatag ang kanyang sariling ahensya at ang batang detective ay mayroong imaginary polar bear na kanyang partner at matalik na kaibigan. At magkasama ang dalawa ay nagtutulungan upang resolbahin ang mga krimen sa lungsod. At upang maglibot sa lungsod ng Portland, ginagamit ni Timmy ang Failure Mobile, isang di-orienting sasakyan na nakuha ng kanyang ina sa isang raffle sa simbahan. At sa mga oras na yun, pumunta ang bata sa kanyang kaklase upang imbestigahan ang pagnanakaw sa kanyang bag. Sinabi ni Gunner na gusto nitong mabawi ang Swiss Army knife na nasa bag, at pagkatapos na pag-aralan ang pinangyarihan, ginamit ni Timmy ang kanyang voice recorder para gumawa ng ilang obserbasyon. At bago umalis, nagpa siya ang bata na bumisita sa kwarto ni Gabe, at ang bata ay may Swiss Army knife sa kanyang kamay at ang bag ng kanyang kapatid ay nakasabit sa kanyang pinto, ngunit hindi napansin ni Timmy ang mga ito bago ito lumabas. Ginugol nito ang buong gabi sa kanyang opisina at pinag-aaralan ang kaso hanggang sa umuwi ang kanyang ina mula sa trabaho at niyaya siyang kumain sa labas. At sa panahon ng pag-uusap ng hiniling ng bata sa kanyang ina na tanggalin ang mga damit sa aparador upang magkaroon nito ng mas maraming espasyo para makapagtrabaho. Ngunit sinabi ni Patty na hindi niya ito gagawin at inimungkahi kay Timmy na maghanap ng ibang lugar upang maitayo ang kanyang opisina. Inihayag ng babae na palagi nitong iniisip na nakatira siya sa New York at sinabi na ang lungsod ay magiging isang magandang lugar para sa binata na magtayo ng kanyang ahensya. Gayunpaman, nang maisip nito na kailangan niyang makipagkumpetensya sa Broadway, binitawan ng bata ang ideya. At sa sumunod na umaga, habang naglalakad sa paaralan kasama si Total, nagpatuloy si Timmy sa pag-iisip ng bagong diskarte upang malutas ang pagkawala ng bag ni Gunner. At nang pumasok ito sa silid, ipinaalam sa kanya ni Mr. Crocus na si Timmy ang magbabantay sa hamster sa silid nila at inutusan ng bata na kunin ang hayop sa bahay ni Maxine sa susunod na araw o kung hindi siya ay ipapadala sa detention. Ang kanyang pinakamatalik na kasamahan ay si Molly at Charles, isang dating empleyado ng kanyang ahensya. At bukod sa kanila, mayroon din misteryosong babae na ayaw kausapin ni Timmy. At dahil araw ng kanilang pagsusulit, hinati ng guro ang klase sa 4 na bahagi at sinabing bawat grado ng mag-aaral ay ibibigay sa average ng kanilang grupo. At sa ganitong paraan, nais ng guro na hikayatin ang partnership at collaboration sa pagitan ng mga bata. At nang marinig niya ito, nagalit si Charles dahil alam niyang hindi gusto ni Timmy ang pag-aaral. At sa kanyang depensa, sinabi ng bata na marami itong alalahanin at kailangan na ibigay ang kanyang buong oras sa kanyang trabaho bilang isang detective. At upang maiwasan na masira ang marka ng kanyang mga kaibigan, nagpa siya itong kunin ang kanyang lamesa palayo sa kanila at umalis sa grupo. Gayunpaman, mas kinagalit ito ng kanyang guro at pinadala si Timmy sa opisina ng punong guro. At sa panahon ng recess, umupo ito sa tabi-tabi upang kausapin ang kanyang business partner na nasa labas. Ang batang detective ay kumbinsado na ang Russian na nakatira sa Portland ay nagbabalak laban sa kanya at kailangan niyang bantayan ang lahat ng lumalapit sa kanya dahil hindi nito alam kung may agent na papasok sa paaralan. At pagkatapos ng klase, si Patty ay pinatawag sa paaralan at habang nakikipag-usap sa guro tungkol sa pag-uugali ni Timmy, ang bata ay nagsusulit sa math. Ang guro ay nag-aalala na ang bata ay hindi makakapasok sa elementarya sa susunod na taon dahil sa masamang grado nito. Gayunpaman, para kay Timmy ito ay isang panaginip dahil siya ay naniniwala na ang elementarya ay isang bilangguan na may malaking klase at napakaraming takdang aralin. At balik sa tahanan, isiniwalat ni Patty na masama ang kanyang loob sa bata dahil kung mapapatalsik ang bata sa paaralan, hindi nito kayang magbayad sa pribadong paaralan para sa kanya. At sa sumunod na umaga, sa hiling ng guro, pumunta si Timmy sa bahay ni Maxine para kunin ang hamster ng klase at hiniling kay Total na bantayan ang kanyang mobile failure. At nang makarating ito sa silid ng bata, natuklasan nito na ang hamster ay pumanaw na at sinabi ni Maxine na namatay ito sa natural na dahilan. Kaya humiling ang bata ng kariton ng sapatos upang ilagay ang katawan at dalhin ito sa laboratorio upang mag-embestiga. At sa pag-alis sa silid ni Maxine, nakita ni Timmy si Total na nagsasaya sa pool, ngunit nagpa siya na magpatuloy sa kanyang lab upang may sigaw nito ang forensic sa nilalang. Gayunpaman, nang umalis ito sa bahay, natuklasan ng batang lalaki na ang kanyang failure mobile ay ninakaw. At habang naglalakad pa uwi, labis itong nagalit at sinisisi si Total sa paglanggoy nito sa halip na bantayan ang sasakyan. At dahil hindi sigurado sa gagawin, nagpunta si Timmy sa kanyang dating partner at hiniling ang tulong ni Charles upang hanapin ang kanyang sasakyan. Gayunpaman, tumanggi ang bata na tumulong dahil lagi itong nagkakaproblema pagkasama si Timmy.
Kaya nangako ang batang detective na kung matutulungan siya ng kaibigan na mahanap ang sasakyan mag-aaral na ito ng mabuti upang pareho silang makakuha ng mataas na grado. At matapos na makumbinsi ang kaibigan na bumalik sa kanyang ahensya, nagpunta si Timmy sa library at humiling ng tulong upang kumalap ng impormasyon tungkol sa mga Russian dahil naniniwala itong sila ang may pananagutan sa pagkawala ng kanyang mobile failure. Gayunpaman, sinabi ng babae na wala itong kilalang Russian na nakatira sa Portland at sa gulat ng batang lalaki lumitaw si Molly at sinabi sa kanya na ang lola ni Karina ay nagmula sa Russia. At sa mga sandaling yun naintindihan ni Timmy kung bakit hindi ito mapalagay sa kanyang kaklase. At sa gabing yun habang nagtratrabaho ito sa kanyang kaso tumunog ang doorbell at inutusan siya ni Patty na buksan ito. Ang babae ay nakikipagkita sa isang lalaki at nagpa siya itong imbitahan na kumain sila sa labas. At bago buksan ang pinto tinanong ito ni Timmy at binigyan siya ng paa ng rabbit para sa swerte. Ito ay sapat na upang bigyan ng bata ng isang masamang impresyon kay Crispin at naniniwala itong pumapatay ito ng mga hayop. Pagkatapos ay lumitaw ang kanyang ina at hiniling sa lalaki na pumasok sa loob upang kumain. At sa pagsasalo nag-iisip ang bata ng ilang paraan upang pigilan ang dalawa sa kanilang date at ipinadala si Total upang pagbantaan ito sa istasyon ng pulis. At dahil ang lalaki ay isang pulis sa sumunod na araw si Timmy ay nakipagkita kay Mr. Jenkins ang psychologist ng paaralan ngunit ang bata ay hindi komportable na ihayag ang kanyang plano dahil iniisip nito na ang silid ay bugged at binabantayan ng mga Russian. At pagkatapos ng klase inanyayahan ni Timmy si Charles na pumunta at imbestigahan ang bahay ni Karina sa paghahanap nito ng mga clues ngunit pareho silang nahuli ng babae at natuklasan na ang kanyang ama ay nagmamay-ari ng isang bangko sa lungsod. Kaya naging kumbinsado si Timmy na ang mobile failure ay nakatago sa bank at nagsimulang mag-isip ng plano upang maibalik ito. Gayunpaman bago pa mabawi ng bata ang sasakyan na pagtanto ng kanyang ina na nawala ito at napilitan ang bata na magsinungaling at sinabing pinahiram niya ito kay Molly. Pagkatapos ay nagpunta ito sa bahay ng babae upang kumbinsihin ito na pagtakpan siya hanggang sa mabawi ang mobile failure. Gayunpaman upang gawin ito sinabi ni Molly na kailangan makibahagi si Timmy sa isang protesta sa karapatan ng mga hayop kasama siya pati na rin sa pagpipinta ng kanyang mga kuko. At sa sumunod na umaga paglabas nila ng paaralan ang dalawang detective ay nagpunta sa gitna ng bayan upang pumasok sa bangko at hanapin ang sasakyan. At pagkatapos na magsuot ng maskara pumasok sila sa loob ngunit mabilis na hinarang ng gwardya at kailangan na tumakas. At pagkatapos bumalik si Timmy sa opisina ng psychologist at sinabi ni Jenkins na sinuri niya ang bawat sulok ng lugar upang tiyakin na hindi sila binabantayan. At nang marinig niya ito gaman ang pakiramdam ng bata at nagpa siya na sabihin ang totoo. Sinabi nitong isa siyang detective at sinabi na may isang taong sumusubok na isabotahe ang kanyang ahensya kaya nagpa siya ang guro na makipaglaro sa kanya at sinabing gusto nitong upahan ng bata upang bantayan si Mr. Crocus sa panahon ng klase. At sa gabing yun plano ni Timmy na pumasok sa bangko upang maibalik ang kanyang sasakyan at nag-isip ng plano upang hindi makita. Gayunpaman napagtanto nito na ang oso ay magagambala sa panahon ng misyon at nagdulot ng mas malaking problema sa pamamagitan ng pagpasok nito sa safe. At sa mga puntong ito napagtanto nito na kakailanganin nito ng bagong plano at nang makalabas ito sa paaralan nakita nito si Crispin. Inalok ng lalaki ang bata na sumakay at sinubukan na makipagkaibigan sa kanya ngunit hindi nagpakita si Timmy ng interes sa mga sinasabi nito. At sa daan nagpa siya ang bata na magpatuloy maglakad at matapos na lumabas ng sasakyan mabilis itong umuwi. At sa gabing yun nakatanggap si Timmy ng isang balita at sinabi ng kanyang ina na kailangan nilang umalis ng bahay dahil magtataas ng renta ang may-ari at hindi na niya ito mababayaran. At nang marinig ito nagalit ang detective at sinabi na ang pagbabagong ito ay sasira sa hinaharap ng kanyang ahensya. Gayunpaman wala siyang magagawa upang baguhin ang malungkot na desisyon na ito na mas lalong ikinadismaya niya. At sa isang araw ang bata ay nagpunta sa isang field trip kasama ang kanyang klase at hiniling ni Crocus kay Timmy na magpakabait sa panahon ng biyahe o kung hindi masusunpindi ito sa paaralan. At nang makarating sila sa hydroelectric plant pinaliwanag ng isa sa empleyado kung paano gumagana ang pasilidad at tumingin si Timmy sa paligid sa paghahanap kay Karina. Gayunpaman hindi nito mahanap ang babae at gumawa ng teorya na siya ay nagsasagawa ng isang malaking plano ng pakikipagsabuatan upang kunin ang buong kapangyarihan ng lungsod. At upang pigilan ito pumunta si Timmy sa kanyang kaibigan upang humiling ng tulong ngunit pagkatapos ng nangyari sa bangko tumanggi si Charles na tumulong dahil alam nitong magkakaproblema ulit sila. Gayunpaman ang detective ay hindi nasiyahan sa sagot nito at nagawa niyang kumbinsihin si Charles gambalahin si Mr. Crocus. Samantala si Timmy ay nagmamadaling bumaba sa hagdan at nakita ito ng isa sa mga gwardya at nagpa siya ang kanyang guro na sundan ito ngunit palagi itong naiiwan ng bata. At habang hinahanap si Karina ngunit ang katotohanan ay ang babae ay kasama ng iba pang klase at sinusulit ang trip.
Pagkatapos ay nagpunta ang bata sa itaas na palapag ng pasilidad at sinusuri ang lahat ng silid sa paghahanap nito. At dahil hindi niya ito makita kahit saan nagsimula itong maghinala na ang babae ay nasa restricted na lugar at nagpas siyang sundan nito. At doon lumitaw si Mr. Crocus at inutusan ng bata na lumayo sa pinto, ngunit hindi ito pinansin ni Timmy at napunta sa labas ng dam. At habang naglalakad sumabit ang kanyang panyo at hindi niya ito maalis. Pagkatapos lumitaw ang kanyang guro at inutusan ng bata na bumalik. At nang matuklasan nito na siya ay natrap nagpa siya ang matanda na pumunta upang tulungan siya sa kabila ng takot nito sa matataas. Samantala ang hydroelectric official ay dinala ang mga bata sa control room at ipinaalam sa kanila na bubuksan ni Dan ang spillway upang palabasin ang tubig. At nang marinig nito ang ingay nawala ng pag-asa ang guro dahil napagtanto nito na agos ang tubig sa dam. At sa pagtatangkang iligtas si Timmy pinunit nito ang panyo ng bata at tumakbo pabalik sa pinto, ngunit bumukas ang pintuan ng tubig bago pa sila makapunta sa ligtas at pareho silang humiga sa sahig upang maiwasan na matangay. Gayunpaman ang dalawa ay maswerte dahil ang reservoir ay nasa ibaba kung saan malayo pa sa tubig. At nang sabihin nito sa guro ang magandang balita na pagtanto ni Timmy na may problema at kailangan humiling ng tulong upang alisin ang guro sa lugar. At pagkatapos ng pangyayari mas naging komplikado ang buhay ng detective at ipinatawag ang kanyang ina sa paaralan upang makipagpulong sa punong guro. At nang makauwi natuklasan ni Timmy na siya ay muntik nang mapaalis sa paaralan ngunit si Mr. Jenkins ay nakipag-usap sa punong guro at nagawang masuspinde ito sa loob ng 3 araw. Ngunit ang problema ay hindi nagtatapos doon at nang humiling ito ng pahinga sa kanyang boss upang manatili sa bahay at bantayan ang kanyang anak tinanggal si Patty at ngayon ay kailangan na humanap ng bagong trabaho. At dahil nagagalit sa lahat ng nangyari nagpa siya ang babae na wakasan ang hindi totoong ahensya ng bata at itinapon ang lahat ng kanyang gamit sa basurahan. At ang gusto lamang nito ay maging katulad ni Timmy ang iba pang bata at tumigil na ito sa kanyang imahinasyon na mundo ngunit hindi ito kayang gawin ng bata. At ngayon na nawala na nito ang kanyang ahensya hindi na makakapagtrabaho ang detective sa kanyang kaso at nawala ang kanyang mga kliyente. At mas pinalala pa ito nang napilitan siya na lumipat kasama ang kanyang ina at kailangan na harapin ang mga bagay ng mag-isa sa mga pagbabago sa kanyang buhay. At nang bumalik ito sa paaralan nalaman ni Timmy na nag-resign si Mr. Crocus pagkatapos ng nangyari at pinalitan ito ng isa pang guro. At sa kabila ng lahat ng problema at hindi pagkakasundo na gustuhan ng bata ang kanyang guro at nalungkot sa nangyari dito. At nang makauwi si Patty nakita nito ang kanyang anak na nakaupo sa sahig at nagsimulang mag-alala sa bata. Si Timmy ay hindi na ang batang curious na katulad ng dati at hindi nagpapakita ng anumang pananabik nang sinabi sa kanya ng kanyang ina na mayroon na itong bagong trabaho. Dahil ang ahensya nito ay nabangkarote kailangan gumawa ng bata ng isang desisyon na tanggalin ang kanyang nag-iisang empleyado at nagpaalam kay Total na kanyang imaginary na polar bear. Ang kanyang buhay bilang normal na bata ay nakakalungkot at boring kaya sa pagtatangkang pasayahin siya binigyan ni Karina ang bata ng isang cookie bilang regalo at umupo si Mr. Jenkins sa kanyang tabi upang makipag-usap. Tinanong ng guro kung ano ang plano ng bata para sa hinaharap at inihayag nito na balak niyang kumilos tulad ng kanyang mga kaklase. At nang marinig ito sinabi ni Jenkins na ang bata ay hindi tulad ng iba pa at pinayuhan siya na makipagkasundo sa kung sino talaga siya. At bilang karagdagan dapat na matuto ang bata sa kanyang mga pagkakamali at gamitin ito upang maging mabuting bersyon ng kanyang sarili. At nang umalis si Jenkins muling tumingin si Timmy sa cookie at napansin ang isang bagay na kakaiba. Ang pagkain ay bugged at nang malaman niya ito sumigaw ng malakas ang bata sa mikropono upang ipaalam sa mga Russians na nabigo sila sa kanilang plano. At matapos na gawin ito tumayo ang detective at nagpunta sa kanyang partner. Alam nito na ang gawain sa pagbawi kay Total ay mahirap kaya nagpa siya itong tumawag ng pulis. Nang umalis si Kristen sa trabaho pumunta si Timmy upang humiling ng tulong at ipinaalam sa kanya na kailangan itong pumunta sa zoo upang ibalik ang kanyang polar bear. At nang marinig niya ito nasabik ang lalaki tungkol sa ideya at dinala ang bata sa zoo. Gayunpaman nang bumili sila ng tiket upang bisitahin ng polar bear sinabi sa kanila ng lalaki na ang tangke ay sarado para sa pagsasaayos at ang mga oso ay inilipat sa ibang pasilidad sa ibang lungsod. At sa mga puntong ito nawala ng pag-asa si Timmy dahil hindi nito maatim na mahiwalay sa kanyang matalik na kaibigan. Kaya nagpa siya ang bata na tumakas at tumakbo sa hawla upang mag-imbestiga. At matapos na pumasok sinubukan ng bata na makipag-ugnayan kay Total gamit ang radyo ngunit walang natanggap na kahit na ano. At pagkatapos ng ilang minuto nagpa siya itong tanggapin ang mga kahihinatnan ng pag-abandona sa kanyang kapareha at umalis at kumbinsado na hindi niya na ito makikita. Nang biglang nakarinig ang bata ng isang ingay mula sa radyo at napagtanto na si Total ay sinusubukan makipag-usap sa kanya. At nang muli itong tumingin sa tangke labis na nagulat si Timmy na makita ang oso na hindi pa dinadala at nasa zoo lamang naghihintay sa kanya.
At sa mga puntong ito humiling si Crispin sa mga gwardya ng tulong upang hanapin si Timmy, gayunpaman lumitaw ang bata at sinabing nagtagumpay ito sa kanyang misyon. At pagkatapos dinala nito ang bata pauwi at sa daan nakita nila ang lalaki na sinusubukan magnakaw sa bag ng babae. At matapos na kunin ang bagay tumakbo ang lalaki, pinayuhan ni Timmy si Crispin na sundan ito dahil nagtratrabaho ito sa istasyon ng pulis. Ngunit ang problema ay ang kasintahan ng kanyang ina ay isang pulis trapiko at hindi ito sanay sa mga habulan. At nang makita nito ang magnanakaw, hiniling nito sa lalaki na ibalik ang bag ngunit nauwi sa pag-atake sa kanya. At nang makita na nasa panganib si Crispin, plano ni Timmy na makialam upang tulungan siya at kinuha ang manobela. Pinatakbo ng bata ang sasakyan at halos muntik na silang sagisaan, at dahil hindi nito alam kung paano pahintuin ang sasakyan, napunta ito sa kabilang panig ng kalsada at winasak ang bahay ni Mr. Crocus kasama si Total na nasa likod ng truck. At sa kabutihang palad, ang buong sakuna ay nangyari lamang sa kanyang imahinasyon, at dahil alam posible itong mangyari, nagpasya ito na gawin ng mga pulis ang kanilang trabaho at lutasin ang sitwasyon. At habang inaaresto ang magnanakaw, isang babae ang lumapit sa truck at hiniling sa bata na itabi ang sasakyan upang makadaan ito. At sa mga sandaling yun, nagpasya si Timmy na makipagsapalaran at umatras, ngunit nauwi ito sa pagtama ng sasakyan sa poste. At sa kabila ng hindi gaanong nagtamo ng pinsala, ang bata ay dinala sa ospital at dumating ang kanyang ina paglipas ng sandali. Si Patty ay lubos na masaya na makitang ayos lang ang kanyang anak dahil naniniwala itong may nangyaring masama sa bata at ayaw sabihin ni Crispin ang totoo. At dahil napagtanto na maaari nitong mawala ang kanyang anak sa mga araw na yun, humiling ang babae ng kapatawaran sa pagsira sa ahensya ni Timmy at sinabing maaari ulit itong bumalik bilang isang detective. At pagkalipas ng ilang araw, ang bata ay nagpunta upang kausapin si Crispin at inanyayahan ito sa isang protesta sa pabor ng hayop na isinusulong ng paaralan. At sa paraan na ito, makikita ng lalaki si Patty at subukan na makipagsundo sa babae dahil pagkatapos ng nangyari ayaw na itong kausapin ng ina ng bata. At sa mga puntong ito, sinamantala si Crispin ang pagbisita upang sorpresahin si Timmy at inihayag na nakita nito ang kanyang failure mobile. At nang dumating ang araw ng protesta, inimbitahan si Molly upang magbigay ito ng kanyang talumpati. Gayunpaman, nagpasya ang babae na ibigay ang pagkakataon kay Timmy at nagpunta ang bata sa stage sakay ng mobile failure kasama si Total upang ipaalam sa mga tao ang kahalagahan ng polar bear sa paaralan. At sa kabila ng pagiging iba ang mga hayop na ito, kailangan bigyan ng puwang sa lipunan at dapat na igalang. At nang marinig ang talumpati ng bata na pagtanto ni Patty at Mr. Jenkins na si Timmy ay nagsasalita tungkol sa kanyang sarili at ang lahat ay pinalakpakan siya para sa maganda nitong salita. Gusto ng batang detective na naroon si Mr. Crocus upang makinig sa kanya, ngunit nang tumingin ito sa paligid, na pagtanto niya kung bakit hindi dumating ang kanyang guro at muli nakita ni Timmy na pinapanood siya ng mga Russians, at sa kanyang isip pumasok ang isang teorya na nahuli si Mr. Crocus ng mga ito, kaya ang kanyang susunod na misyon ay iligtas ang kanyang mahal na guro. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.